Ang amoy ng lupa. Hindi ko talaga makakalimutan ang gabi na yon. 5 kaming magkakapatid, pero ako lang ang naiwan noon sa probinsya kasama si Lola. Gabi-gabi, nagkukwento siya tungkol sa mga nilalang sa bundok, lalo na ang aswang, pero akala ko panakot lang yun sa mga batang pasaway. Hanggang isang gabi may naamoy akong kakaiba habang nag-aayos ng banig. Amoy ng lupa. Mabaho. Basang lupa. Pero hindi umuulan. Wala ring lupa sa loob ng bahay. Paglingon ko si Lola, nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang sa akin. Matagal. Tahimik. Lola? Sabi ko. Walang sagot. Maya-maya ang umiti siya, pero hindi yung ngiti ng isang lola. Yung ngiti niya, sobrang lapad. Hindi gumagalaw ang mata. Parang may ibang nakatago sa likod ng mukha niya. Tulog ka na, sabi niya, pero malamig ang boses niya. Iba. Walang emosyon. Nagkunwari akong natulog pero binuksan ko ang isang mata. Kitang-kita ko. Lumapit siya sa pinto ng kusina. Binuksan niya. May sumalubong sa kanya. Isang matangkad, payat na anino. Wala siyang muka. Pero parang may pakpak na balat sa likod niya. Narinig ko ang boses. Handa na ba siya? Si Lola sumagot. Isa pa lang. Doon ko lang naisip. Hindi si Lola ang kasama ko sa bahay. Mabilis akong tumakbo palabas barefoot. Sigaw ako ng sigaw. Sa barangay hall ako nagising. Hinihimas ng isang matandang babae. Si tunay na Lola. Sabi niya 3 araw na akong nawawala. Pero sa panaginip ko, bumabalik pa rin yung amoy ng lupa. At gabi-gabi, may kumakaluskos sa bubong. Parang hinahanap pa rin nila ako.